The reports. Isang van ang sumampa sa isang loading bay sa EDSA Magallanes sa Makati. Nagdulot tuloy ang aksidente ng matinding traffic sa naturang lugar. Yan ang Ronda Report ni Micaela Papa. Mika. Higang wasakan tatlong bakod ng MMDA matapos sumampang isang van sa bangketa ng loading bay sa southbound lane ng EDSA Magallanes pasado hating gabi. Ang driver hindi raw nakita ang bangketa ng kumabit sa pakanan upang iwasan ng kotseng biglang huminto sa harapan niya. Bagamat walang nasaktan sa aksidente, nagdulot naman ito ng pagbigat ng daloy ng trapiko sa naturang kalsada. Maaaring kasuhan ng driver ng reckless imprudence resulting in damage to property. Yan ang Ronda Report mula sa Makati. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Micaela Papa. Ronda Report mula sa Sukat, Parañaque City. 45 bahay ang halos maabo sa 4th Estate Subdivision sa Barangay San Antonio. Tinatayang nasa amin na pong pamilya ang apektado ng sunog na umabot pa hanggang ika-4 na alarma. Ang masaklap pa, habang nagsasalba ng gamit ang ilang residente, isang Ryan Gonzales ang umanay ng dukot ng cellphone ng isa sa kanila. Mabilis naman siyang tinugi sa mga barangay tanod at ng taong bayan at inabutan rin kinalaunan. Todo tanggi naman sa bintang ang suspect. Aba, puro rehas ah. Ano yung suspect? Mamaya, papakita po natin yung detalye niyan. Kawawa. Ano yung kuyog yan, kuyog. Kuyog. Sa balitang sports naman, sumabak na sa training si Pambansang Kamao at Sarangani Representative Manny Pacquiao para sa kanyang laban kay Sugar Shane Mosley sa Mayo. At sa unang araw ng kanyang training, nagsagawa muna siya ng ilang light workouts at naglaro rin ng basketball. Ito para paghandaan ng pagsabak niya sa cardiovascular at stamina training sa Baguio City. Pero mukhang nakakasagabal sa kanya ang hairdo. Kaya naman, nagpagupit na po si Manny. Lagi po ikinukumpara ang kanyang hairstyle sa buhok ng teen sensation na si Justin Bieber. At dahil na isang linggo lang nagpagupit rin si Justin, tinanong tuloy si Manny kung konektado ba ang kanyang pagpapagupit sa bagong hairstyle ni Bieber. Natawa lang dito si Pacman, sabay sabing kailangan daw niya talagang magpagupit para sa training. Pero ako natutuwa ako na nagpagupit siya. Kasi parang nababother ako paano niya masusuntok yung kalaban ko meron nakatakip siya. Mas bagay sa kanya. Ano bang paki nyo sa long hair niya? Yan, tama ka dyan. Kasi baka matalo siya, sayang. Pero bahagi din ng panayam na yan, mukhang Jimwell, ikaw ba yan, Jimwell? yung kanyang Twitter, sasarhan na niya. Ay, oo na, ano nga daw, nagalit siya. Nilaid daw yung pag-i-English niya ron. Nag-iisip siya, pero ewan natin kung tutuloy niya yung pag-i-tweet na lang siya. At ito, matapos masubukan na matinding lamig, ngayon naman, ang tatapakang football field ang pinagsasanayan ng Philippine Ascals. Mahalaga raw ang training na ginagawa nila ngayon sa international school sa Taguig. Dahil tulad ng Mongolia, artificial na damo kasi ang gamit ng football field na ito. At Ascals daw kasi, sa tunay na damo sila sanay maglaro. Kaya naman todo ang pagsasanay nila sa pagtakbo at paglalaro sa artificial grass. Sa March 7 na po ang alis ng Ascals papuntang Japan. Sama kami para sa mas puspusan nilang training. Sama kami. Talagang Ascals, ano? Talagang kahit saan sila, suportado sila ngayon. Oo. Tsaka pwede naman, of course, sila pwede magsuot ng mga warmers naman pagdating dun sa Mongolia. Pwede naman cover din sila. Iba din yung Naglasikat tuloy ng larong ano sa atin, ano? ng football. Pero iba yung breathing mo pag kunwari yung air is malamig. Iba din siya. Kulang ang oxygen dun. At saka pati pala yung ano, yung grass artificial, iba rin ang palo ng bola. Yung talbog, parang ganyan. Good luck, guys. Yes. Samantala, handa nang makaharap ni Phil-Canadian YouTube sensation Maria Aragon, ang kanyang idol na si Lady Gaga sa isang concert. Gaganapin na po ang concert na yan sa Toronto, Canada ngayong araw. Kinakabahan man, excitement pa rin ang namamayani sa 10-year-old Pinay singing wonder at makakaduet na niya sa wakas live on stage itong si Lady Gaga. Magyamang kamag-anak ni Mia Maria dito sa Pilipinas, excited na rin sa big break ni Maria. Magaling siya talaga, you deserve it. So, Yaya. And so pretty. Oh, congrats. Si Lady Yaya. Maria. Lady Maria. Lady Maria. Balita naman po mula sa Ukraine kung saan muli na namang nag-rally ng walang suot ang siyam na women's rights activists para iprotesta ang kakaibang radio contest sa New Zealand. Ayan, naku. Ang premyo po kasi ng nasabing contest is ang Ukrainian Bride. Leading trophy. Ayon sa kanila, masyado raw nadudungisan ang imahe ng mga babaeng Ukrainian. Oo nga. Umani rin ng batikos sa New Zealand ang naturang pa-contest na tinawag na Win a Wife.
Sa katunayan, ilang government officials mula sa Ukraine at New Zealand ang nagpapatigil sa contest. Pero itinuloy pa rin syempre nila ang kanilang pa-contest sa radio. Papasagwa lang yung pag-aasap. Ito na, ng Ukrainian, Win a wife! Eto naman, hindi lang lumilipad, magagamit pa sa pang-espiya ang isang high-tech na robot na din-develop sa Amerika. Binansagan itong hummingbird robot dahil sa gaan ito at bilis ng lipad. Biruin nyo, tumitimbang lang ito ng 19 na gramo pero ang tuli naman nito, pwedeng umabot ng 11 milya kada oras. Isang nakakabit na kamera ang gamit nito para makapag-espiya na pangunahing misyon nito matapos ponduhan ng US Defense Department. Pinag-aaralan na kung paano ito magagamit sa mga sensitibong operasyon tulad na lang halimbawa sa Afghanistan. kung gusto mo nga sa Pilipinas siya, isang tirador lang yun. yung Parang yung $1 million nyo. Hindi, parang dati sa natatakot ako balikan ngayon. may ginamit unmanned aerial vehicle. Oo. Pero parang natatakot ako. Kalapati. Tatakot ka? Natatakot ako para sa mga hummingbird. Ayan, Parang baka lahat na makitang hummingbird nila, lahat tinitingnan spy na. Hindi kaya magduda yung mga lugar na papadala niya na wala namang hummingbird talaga sa bansa nila. Parang may kakaibang ibon dito ngayon. O ito naman, showbiz news naman tayo na another sexy kapuso bilang cover girl. Yes, isipin niyo kung sino sabi sa unang hirit yan. Cover girl ng isang sikat na Men's magazine, walang iba kundi si Survivor Philippine Celebrity Castaway Solen Yusa. Wow naman, sobrang sexy naman talaga niyan. Wow. At talaga man litaw na litaw ang kaseksihan ni Solen sa cover na may temang sexy equestrian. Pero di lang sa cover very sexy si Solen, marami pa raw siyang sexing litrato na tampok sa loob ng magazine. I think I said the word sexy 8 times already so far. Bukod kasi sa summer special 11th anniversary issue na rin to ng FHM magazine. Ah, that's a nice outfit. Bukod sa modeling, busy din ngayon si Solen sa kanyang bagong makeover show na Fash Book sa GMA News TV Channel 11. Hinahasa na rin daw niya ang kanyang acting powers para sa kanyang role sa upcoming GMA Superhero TV series. Kasama mo siya! Na Captain Barbell. Tingnan ka, no? Nagbansinan kayo, nagkita kayo noon dun sa shot na yun. Sobrang ganda ni Solen. Ang ganda-ganda talaga niya. Walang angle Suplado ako sa talaga. personal eh. Sexy. O ikaw, ano hindi mo siya pinapansin? Mabait. Sa Solen. So, sinasabi niya dati mataba siya, di ba? Ano? Anong sikreto mo, Solen? Ayan naman. Bari kickboxing daw. May commercial siya, kickboxer siya. Abang ako si Connie, bibili akong magazine. Yeah. Yun ang pamatay. Abangan natin yun. Baka mamatay. Talaga, hindi pamatay. Samantala, narito naman ang ating hirit panahon. Tuluyan na pong nalusaw itong low pressure area. Guys, nalusaw na ang LPA na namatahan sa Puerto Princesa. Pero patuloy na magiging maulap na may kalat-kalat na pag-ulan ang mararanasan sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao dahil po sa wind convergence o ang pagsasama-sama ng dalawang hangin mula Hilagang Silangan at Silangan. Habang sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon ay makakaranas ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan. Sisikat po ang araw ngayong 6:11 ng umaga. Maaga naman itong lulubog mamayang 6:04 ng gabi. I-check naman natin ang lagay ng panahon sa iba't ibang dako ng Pilipinas. At dahil naka-outing mode na marami sa atin at almost summer vacation na, aba, ito ang panalong chibog para sa inyong may mahabang road trip. Two-piece chicken. Patok din ito sa kwentuhan bilang pulutan dahil malutong ito at masarap na isaw-saw sa suka. Yan, ang all-time favorite nating chicharon na ibibida ni na Arn at Monica. Pampasexy. Pampababa. Good morning, guys! Pakainin niyo si Arna ng marami. Huwag niyo bigyan si Mrs. Hi guys! Good morning! At syempre sa ating mga kapuso, good morning din. Naku, hindi lang ito masarap pang road trip at merienda dahil today, pati pang almusal masarap din to. Dahil ngayong umaga, ibibida po namin sa inyo isa nga sa paboritong chibog natin mga Pinoy. Walang iba kundi ang chicharon. Ayan, dahil dito po sa isang pagawaan ng chicharon sa Valenzuela City, papakita namin sa inyo mamaya kung paano nga ba ginagawa itong paboritong chicha nating mga Pinoy. So magmula sa unang step na pagkuha nga ng laman o balat ng baboy hanggang sa pagluluto nito, hanggang sa finished product, ipapakita po namin sa inyo kung paano nga ba ginagawa ang mga prosesong yan. At alam nyo ba mga kapuso na dito sa pagawaan na to ay gumagawa rin sila ng mga malalaking chicharon. As in yung malalaki, hindi lang kayang tapusin ng one sitting, as in pang buong pamilya yan.
kayang kainin yan. Ipapakita rin namin yan. At syempre, hindi rin mawawala ang iba't ibang klase ng chicharon na maaari natin mabili sa market. Ibibida po namin sa inyo yan mamaya sa pagbabalikan natin dito sa paggawa ng isang factory sa Valenzuela City. Balik muna sa inyo guys. Para sa inyo to. Wow, parang sumikip. Na-high blood ka ba? Okay lang, okay lang. May gamot naman eh. Okay. Pabili na tayong two-piece chicken, ha? Okay, dito kayo sa pinaka-hit na morning show sa Tag-Init. Ito ang Unang Hit! Hirit, ang saya-saya sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Magugulat ka, unang. Saan kaya okay mag-play? Pwedeng mag-swing sa park. O kaya, doktor-doktoran sa room ko. Kahit saan pa yan, sira ang playtime pag KJ ang panahon. Suddenly uulan, suddenly iinit. Kaya si Bulilit, suddenly may sakit. Bigyan siya ng sapat na proteksyon. Ugaliing painumin ang inyong anak ng Celine.